ng Philippine Sports Stadium dahil sa bandang ito, ang Cup of Joe. Ang gabing yun, punong-puno ng saya, nostalgia, at pagmamahal sa musika. Paglalayag. Ganyan dinala ng Cup of Joe ang kanilang mga tagahanga o mas kilala bilang mga jowas. Sa tabi, ang ulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Hindi na makalaya, dinadalaw mo ko bawat gabi. Pero, bakit nga ba marami ang nahuhumaling sa Cup of Joe? Gusto namin yung music niya kasi we resonate doon sa mga music na something that we look forward and we can relate po. Ang very na-expect ko sa Cup of Joe is like very lively and fun yung magiging concert. Quick recap lang sa kanilang journey. Taong 2018, nabuo ang kanilang grupo sa mismong eskwelahan nila sa Baguio City. Binubuo ito ng 5 members. Si Gian Bernardino, ang lead vocals. Si Rafael Ridao, lead vocals din. Gab Fernandez, ang lead guitar ng banda. CJ Fernandez, ang rhythm guitarist. At si Vixen Sen Gareza, ang keyboard. Unang tubugtog ang Cup of Joe sa isang event sa kanilang eskwelahan. Simula noon, gumawa na sila ng kanilang pangalan. Ang kanilang tugtugin na sa norte lang napapakinggan, bumaba at nagpasalin-salin hanggang nakarating sa mga puso't isipan ng kanilang mga listener. At ito na ang Cup of Joe ngayon. Tumatatak ang kanilang mga kanta. Balik sa concert, pasado alas 5 pa lang, nagsisidatingan na ang mga excited na fans. May ilan pa na todo outfit na parang Coachella ang peg. Actually, itong outfit na to, prepare ko po siya one day lang. Inspo ko, syempre, summer vibes. Mine naman actually, ano lang din, sobrang random lang din. Pansinin din, hindi lang Gen Z at millennials ang dumayo, pati mga nanay at mga tita present din sa concert. Pero ano kaya ang inaabangan ng mga jowas ngayong solo concert ng Cup of Joe? Inaabangan ko po talaga si Gian. Si Gian Bernardino ba yan? Maraming basaan. Yes, babasa! Habang naghihintay ang lahat sa loob ng stadium, may biglang hindi inaasahan. Mag-aalas 7 ng gabi, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga fans, kanya-kanyang hanap ng masisilungan. At ang tanong, matutuloy pa kaya ang concert? Pero makalipas ang ilang minuto, tumila rin ang ulan. At kahit nabasa, tuloy ang kasiyahan. Pasado 9:30 p.m., binuksan ng Kamikaze ang pre-show. Tinugtog nila ang ilan sa kanilang mga hit. Ang crowd nakipagsabayan sa rock and roll performance ng banda. At makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang inaabangang solo concert ng Cup of Joe. Ang 5, sumakay lang naman sa motor para salubungin ang kanilang mga tagahanga. At dito na nagsimula ang kasiyahan. Nagsitayuan ang mga fans at sabay-sabay nang umawit. Binuksan ng banda ang kanilang concert sa tugtugin nilang Sandali. Maya-maya pa ay biglang may buhos ulit ng ulan.
Pero galing kina Rafa at Gian. Literal kasi silang nagpaulan sa kanilang mga fan gamit ang fire hose. Matapos kantahin ng banda ang Act 1, mas napahiyaw ang libo-libong fans ng Cup of Joe nang tawagin sa entablado ang OPM rock icon na si Bamboo. Bring back memories noong kinanta nila ang isa sa mga sikat na songs ng River Maya, ang Kisap Mata. Bukod kay Bamboo, muling bumalik sa stage ang vocalist ng Kamikaze na si Jay Contreras para kantahin ang sikat nilang tugtugin na Darna! Kahit man malaki ang Philippine Stadium, ginawa pa ring intimate ng Cup of Joe ang experience. Ang banda, sumakay lang naman ng truck na itsurang duck para maikot nila ang buong fans habang kinakanta nila ang tugtugin na Wag na Lang. Din sa concert ang kanya-kanya nilang mga solo performances. Si Gabriel nag-ala Justin Bieber ang peg na para bang nag-perform sa Coachella. Si Rafa naman buong stadium na patili dahil sa kanyang mala heartthrob na performance. Si CJ naman in his rapper era dahil sa kanyang swag performance. At sinama pa sa entablado ang sikat na Filipino rapper na si Al James. Nagmistulang kulay araw o dilaw ang buong stadium nang patugtugin at i-perform ni Sinan ang kantang Yellow ng Coldplay. At syempre, hindi rin nagpakabog si Gian nang kantahin niya ang Feeling Good ni Michael Bublé. At sinama pa niya ang mga sikat na singer at performer na sina Maki at sparkle artist na si Will Ashley. Ang tatlo, may dance number pa. Matapos ang kanilang mga solo performance, sinorpresa nilang muli ang kanilang mga fans. Nang tawagin nila ang OPM icon na si Ellie Buendia, ang lead vocalist ng sikat na bandang Eraserheads noong 90s. Naging nostalgia ang feels ng mga jowas nang i-perform nila ang ilang mga sikat na tugtugin ng banda tulad ng Alapaap. Hindi rin nila pinalagpas na kantahin ng rock anthem ng E-Heads, ang Huling El Bimbo.
Ayon kay Gian, isa raw ang Eraserhead sa kanilang mga inspirasyon. Kaya naman, surreal para sa kanila ang makasama si Ellie sa iisang entablado. Matapos ang ilang tugtugin, dumating na ang kinaabangan ng lahat nang i-perform na nila ang sumikat nilang kanta na napag-relapse sa kanilang mga fans. Ang lahat ng nasa stadium sinabayan ang banda. Natapos ang performance ng banda nang tumalon ng mga ito sa isang improvised pool at nag-light up ang kalangitan sa isang fireworks display. Hindi maitatanggi ng ilang fans ang saya matapos ang concert. Actually, the whole time, pinakauna pala, ang una ko naramdaman is sobrang nakaka-proud kasi Cup of Joes, nagsimula sila sa Baguio. And ngayon, meron silang gantong kalaking concert. So, nakakabilib and congrats Cup of Joe. Paggalingan nyo lang at itayo ang bandera ng Pilipinas. Ang galing mga batang yan, ang galing. Malayo mararating nila. Masaya po, tapos na-enjoy po namin ng sobra. Iba po yung experience ngayong sa Sandali po. Na-attendan din po namin yung Silakbo concert po, tapos po Stardust. Iba pa rin po yung ngayon po. Ito po yung pinaka-favorite po namin. As my first concert experience ng Coach, it was really fun po dahil sa stadium din po siya and yung production din super ganda rin po. Yes, it's so much fun kasi it's also my first time. Although we've already met COJ before from other events, pero their solo concert now, super unique. It's also our first time na ma-experience yung Splash Zone. Ang paglalayag ng Cup of Joe hindi naging madali. Maraming unos, maraming bagyo, pero hindi sila nagpatinag. At sa bawat kanta, sa bawat entablado, at kahit sa isang sandali, patuloy silang tutugtog at kakanta. Kahit ganun lang kami ng form, nakabura naman kami ng brotherhood na hindi naman magpapalit sa kanya. Love you guys! Congratulations naman sa Cup of Joe para sa napaka-successful na concert. Hindi po biro ang makapuno ng stadium. Totoo yun. Was that stadium or arena? Sports Stadium. Sports Stadium. Oh, Galing. big. Kaya congratulations. Galing ang saya ng concert nila, no? Imagine, yung mga big time, mga Ellie Buendia. True. Bamboo. Kamikaze. Grabe, Kasama, no? Para pala siyang Upian Festival. Yeah, panalo. So kung yung mga jowas na chikiting, pag dinala yung parents, na-enjoy din ng parents dahil sa guests, right? Nice! Congratulations, Cup of Joe! At sa mga jowas na nanood, maraming salamat sa pagpuno ng Philippine Sports Stadium. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.